Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po pala ulit sa walang sawang pagsubaybay sa atin po Daily Love Reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel at nagustuhan mo ang ating video, ayan, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga interested pala sa ating private reading and rituals, ayan, maganda guys na magpa-ritual ng full moon. So, limited slot lang ako guys tuwing full moon kasi hindi kaya ng powers ko. Paunahan na lang guys, no? Ayan, open pa rin tayo guys. Okay? So, tignan natin. Kanina ba tong love reading? So, ayan guys, medyo, meron akong ubo ngayon. Oo, tinamaan na ako ng ubo. Pero, I think, kakayanin ko to. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading, spirit guides. Kanina po itong love reading. Meron tayong, wow, Ace of Cups. Grabe yung pag-aalala sa'yo ng person mo. And nakikita ko guys, mahal na mahal ka ng person mo. The Tower. Ano to? Parang antindi ng pagtatalo nyo guys. Mukha nasusubok dito yung pagmamahalan nyo. Okay, may nakikita ko guys na parang nagkaroon guys ng matinding pagtatalo and nauwi siya guys sa parang hiwalayan. Pero nakikita ko guys mukhang maayos pa rin to. Kasi dito nasusubok eh. Okay, nasusubok siya kung mahal mo ba talaga yung person mo or mahal ka ba talaga ng person mo. Kasi ngayon guys nakikita ko dito nag-aalala si person mo. Grabe yung malasakit na nakikita ko sa kanya rito. Nandun siya sa point na gusto ko niyang tulungan sa kung ano mang problema ang kinakaharap mo ngayon. Hindi ka lang niya kaya kausapin ngayon kasi alam niya nasasabog ka eh. Parang matindi yung pinagdadaanan mo. Marami kang kino-consider. Yan yung pinapakita sa akin dyan. Aware siya eh. Parang naiintindihan ka naman niya guys sa kung ano man yung pinanguhugutan mo kasi parang ang dami mong problemang pasan-pasan. Ayan, kung ba't hindi ka rin masyadong inaabala ng person mo. Pero nandyan lang siya guys, iniisip ka, nag-aalala sa inyo. Okay? So, tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong, ayan, 10 of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito guys, siguro may mga sumbatan nangyari dito. And parang nakikita ko na napagsasabihan mo siya kung ano yung mga pagkukulang niya o pwedeng nararamdaman mo kung ano yung mga pagkukulang ng person mo. Pero nakikita ko naman dito guys na willing naman siya na gawa ng paraan kung ano man yung nagiging problema niyo ngayon. Parang mas malinaw yung pinapakita rito na may problema kayo ngayon sa pera. And ikaw bilang siguro breadwinner or ang daming kinukonsider na responsibilidad, ang pinapakita sa akin dyan guys. Strength, no? Gusto kang supportahan ng person mo pero parang wala siyang lakas ng loob na gawin yon kasi isa rito is hindi ka makikinig, isa pa rito is posible na alam mo yon parang matindi yung galit na nararamdaman sa taong to. Okay, matindi yung pinagdadaanan nyo parehas. Pero siguro kailangan, guys, kung talagang mahal nyo yung isa't isa, pag-usapan nyo na parang dapat hindi ito yung parang magiging kalaban nyo. Dapat yung partner nyo yung ituturing yung kakampi. Huwag nyo sila, guys, ituring na kalaban, kaaway. Kasi, sa totoo lang, guys, pag ganyang sitwasyon, na meron tayong daladalang matinding problema, hindi nyo ba napapansin minsan na ibubunto natin sa partner natin? Ganon. So, yun yung nakikita ko rito sa sitwasyon nyo ngayon ng person mo. So, ayan. Feeling ko naman, okay pa yung relasyon nyo. Nasasama pa. Hindi siya yung parang naghiwalay ng matagal. Parang nagkaroon lang guys ng, conflict, pagtatalo. Masyadong, guys, overwhelmed ka sa sitwasyon. Nakikita ko na masyado kang stress. Dami mong stress na pinagdadaanan ngayon. Okay, yun, no? Eight of Swords, nakikita ko stuck ka doon sa sitwasyon, hindi ka makaalis. And pinapakita rin na parang ang dami mong kinoconsider na mga responsibility. Basta lagi lang nakapokus sa mga responsibilidad yung energy mo. Okay? So, ayan. Parang feeling mo,
Wala ka ng karapatang magreklamo, wala ka ng karapatang gumalaw, magdesisyon sa sitwasyon kasi parang ang dami mong pinapasan na problema, yun yung pinapakita dyan. Kasi stuck ka sa sitwasyon eh. So siguro guys, hindi lang love life mo yung problema mo. Sobrang stress na stress ka ngayon. Okay? Titignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong Six of Cups. Okay, si Six of Cups, guys, is someone na mag-o-offer, no? Nag-o-offer ng cup of love, nandun sa point na ito, guys, is passionate sa sitwasyon, no? Passionate siya dun sa relationship and willing to help. Ayan po si Six of Cups. And siya rin yung tipo ng tao na mahilig manuyo. Okay? May panunuyo na mangyayari dito. Ayan, no? Mag-o-offer ulit ng cup of love yung person mo and nakikita ko na parang susuyuin ka niya. Okay? Hayaan niya munang lumipas yung stress mo ngayon. Nakikita niya kasi na parang ibinubuntun mo sa kanya yung galit, stress na nararamdaman mo. Okay? Hindi ka naman niya masisisi. Kasi parang may point ka naman sa pinaglalaban mo. I think yung nagpapatrigger sa inyo ibang tao. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong The Hangman. Ayan, masyadong komplikado. Alam mo ito ha, wala akong nakitang mabigat na problema dito, pero masyadong ginagawang komplikado tong sitwasyon na to. Oo. Parang gumagawa na lang ng problema para may ikagalit. Feeling ko may anxiety kayo or meron something sa personality na dumadana sa matinding depression. Ganon. Na hindi nyo guys makontrol yung eager, no? Hindi nyo makontrol yung galit, no? Meron tayong, ayan. So, may mga pagdududa ka sa person mo, like, baka meron siyang iba, may third party, may mga ganong scenario. And kung makita mo, ayan, no? Ikaw lang yung mahal ng person mo. Nag-offer siya sa inyo ng cup of love, pero nakatingin ka doon sa mga kasalanan niya. Nakatingin ka sa mga kathang isip, no? Paulit-ulit siya sa isip mo, and hindi mo alam kung paano mo iaalis to sa sistema mo. Parang ganon. So, siguro, guys, be matured, no? Hindi habang buhay isip bata tayo, hindi habang buhay bata tayo. Sa totoo lang, guys, habang tumatanda, pahina tayo, hindi tayo palakas, no? Ganun, yun yung realidad, no? So, mas piliin nyo, guys, kung sino yung mag-i-stay talaga sa inyo. Mas piliin nyo yung taong mas magmamahal talaga sa inyo. Okay? Yung tipong nandyan pa rin, kahit tinatopak ka, mahal ka pa rin kahit tinatopak ka. Kasi yung nakikita ko rito. Yung person mo mahal ka eh, kahit na ganito yung nangyayari sa inyo, masyadong komplikado, kahit masyado kang topakin. So, nakikita kita na someone na ang dami mo kasing, iniisip na problema. Oo, ayusin ko lang to guys. So, di kita masisisi rito. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Okay, kanina itong love reading. Okay, so meron tayong the star. Di pa kayo kasal ng person mo, no? I think basta niya waiting na lang din. Oo. Meron tayong Knight of Wands. Knight of Wands. So, yung pinapakita dyan, guys, talagang, I think, may communication na mangyayari ngayon. O pwede nangyari na. Kasi parang may pag-uusap na at parang magkakaayos na ulit kayo ng person mo rito. Ito, may pag-uusap eh. And, siya yung unang gagawa ng hakbang para kausapin ka. Siguro kakamustahin ka, okay ka na ba? Galit ka pa rin ba? Kasi parang huhupa eh. Huhupa yung yung galit mo kasi nakikita mo na inaamo ka ng person mo. Nakikita mo na parang minamahal ka naman ng person mo kahit na ganyan. Okay, tingnan pa natin. Kanina itong love reading.
Kanina itong love reading spirit. Oops. Okay. So, Three of Pentacles. Ang daming, ang daming opportunity sa inyo, guys. Oo. Actually, di ba na masyado naalala yung person mo dahil naging busy ka talaga? Di ba naalala na, ay, nag-away pala kami. Naitsumpuhera si person. Kaya pala, magpaparamdam siya rito. Parang, wait, di nata ako naalala ng person ko. Parang ganon. Kaya parang, bigla na lang siya guys magpaparamdam kasi medyo naging abala ka. Nawala siya sa isip mo, no? Oo, may iba kang iniisip dito. I think, pagdating sa trabaho, wala akong masabi sa inyo. Napaka-workaholic mo. Sobrang hands-on mo sa mga bagay-bagay. Parang magaling ka sa marketing. Oo. Ano ba kayo guys? Nag-aahente? Tignan pa natin kanina po itong love reading. Okay. Medyo nangati lang yung mata ko, guys. Wait lang. So, yan. Tignan pa natin. Oh, Ace of Swords. So, yun ba sa inyo, guys? Sobrang haba ng pasensya mo din. Oo, pero sa sobrang haba niya, guys, sa sobrang haba ng pasensya mo, isang bagsak naman yung galit mo and para siyang missile. Ang daming affected pag sumabog ka. Ganun yung nakikita ko sa inyo, guys. Ang daming naapektuhan. So, dito, guys, sa sitwasyon nyo ng person mo, nakikita ko naman na parang iniintindi mo rin naman siya, no? Hindi lang din naman siya. And nakikita ko rin, guys, na mahal mo yung person mo, pero parang siya yung mas parang gumagawa na masyadong komplikado tong sitwasyon na to. Parang siya yung mas nagpapa-conflict. Kaya parang ikaw, nagiging komplikado ka rin kasi parang mga bata yung energy, naglalaro, no? And dahil nga masyadong conflict yung person mo, hindi mo na alam kung paano siya uunawain, no? Parang ang dami niyang problema, ang dami niyang kinakaharap na problema din minsan. And ikaw kasi, meron ka sarili problema, pero mas pinipili mong sarili din yung problema na yan. Hindi mo siya sinishare sa ibang tao. Pero ramdam ka kasi ng mga tao pag may problema ka. Oo. Sobrang daming naaapektuhan pag ikaw na yung nagiging tahimik, pag ikaw na yung masyadong seryoso. Ganun yung pinapakita dyan. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, 10 of Wands. So, alam mo, parang gusto-gusto ko ng parents din ng person mo, no? Gusto-gusto ko ng magulang niya. And ngayon na nagkakaroon ng problema sa inyo, like, nagkaroon ng hiwalayan, nagkaroon ng mga pagtatalo, masyado naging komplikado. Parang unang nangamusta sa inyo is yung magulang, no? Parang, o yung pamilya niya, parang, ang gusto is magkaayos pa rin kayo, masyadong na-attach sa'yo yung pamilya and hindi rin nila kayang mawala ka. Kung kinaya ng person mo, parang yung pamilya hindi nila guys kaya. Parang sila yung gusto nila is magkaayos pa rin kayo, maayos niyo pa rin to. Ganon. Pero sa nakikita ko naman guys, mukhang aayusin ng person mo kasi may communication nga dito na magmumula sa kanya. Siguro kasi talagang masyado kang sumabog sa isang bagay and hindi ka lang guys masyadong inaabala ng person mo. Pero nakikita ko na mahal ka ng person mo and parang yun nga, naging busy ka rin eh. Kaya hindi mo rin siya masyadong naalala. Okay? Tingnan pa natin kanina itong love reading. Meron tayong, ayan. So ito guys is 8 of Pentacles, no? Sa mga nagtatanong kung mag-work pa ba itong relationship na to, yes. Nakikita ko mag-work to. Ang lakas ng earth sign dito, no? Capricorn, Taurus, Virgo, and air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Oo, may Leo energy. And Cancer energy. Okay, ang lakas ng energy na nakikita ko dito na
kailangan nyo lang talagang mag-usap. And, isa pa rito guys, yung kanya-kanya yung ginagawa, no? Kumbaga, ikaw busy ka sa trabaho. Busy yung person mo sa ibang bagay. So, anong nangyayari guys, magkaiba kayo ng gusto. And, ang pinapakita rin dito, masyado kayong naging abala, nawalan kayo ng time sa isa't isa. Pero ikaw naman kasi, tiwala ka sa person mo eh. Yun yung pinapakita sa akin dyan. Okay, tiwala ka sa person mo, kaya hindi ka rin naman masyadong nakikipag-communicate kasi tiwala ka na walang mangyayari and baka busy rin naman siya. Ayaw mo siyang maabala sa ginagawa niya sa buhay niya, kung ano man yung pinupurso niya sa buhay niya. No? Okay, titignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Ang problema lang dito guys, stuck din yung person mo, no? Sobrang nangungulila talaga siya. Aware siya kung ano man yung mga naging kasalanan niya sa inyo, na yung pwedeng mga dati pang issue to, no, na ngayon na ibabato pa rin, pwede ikaw di mo na para sumbatan pa, no? Pero nai-stuck yung person mo kasi hindi niya alam kung paano siya babawi sa inyo. Hindi niya alam kung paano niya parang aayusin ulit yung relationship niyo. Pero nakikita ko guys, i-work out to. Parang magde-decide ka rin na parang sige, ayusin natin to. Oo. Tignan natin. Kanina itong love reading. Kanina itong love reading. Meron tayong love shouldn't feel this heavy. Ayan, masyado kasi guys nabigatan or mabigat para sa person mo yung mga desisyon na ginawa niya sa buhay niya. May nakita ko na parang lumayo din naman siya. Siya din naman yung naging dahilan kung bakit parang mag-end, no? Hindi lang din naman kasalanan mo. Parang ganun. And kung makikita nyo guys, I know, I'm healing to love myself again. Okay? Parang gusto mo nang mag-focus muna sa sarili mo. Okay? Siguro may mga ibang involved, no? Parang may cheating issue before. Pero nabigyan siya guys ng second chance. Or may naging issue before. Parang micro-cheating matawag doon. Hindi mo naman siya masabing cheating talaga. Pero may ibang in-entertain. Parang ganon. Or parang may malabong usapan sa ibang tao. Yun yung mga naging issue rito. So, yan. Tignan natin. Kanina itong love reading. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born. Ayun. Okay? Parang yung malinaw na pinapakita sa akin dito, guys, ready ka eh. Ready ka mabuo talaga ulit. No? Kahit hindi na yung person mo yung kasama mo. Kung ano man yung nangyayari dito, guys, feeling ko na fall out of love ka talaga. Oo, kasi wala akong nakita ibang issue rito. Kasi we-work out naman to. Parang nawawalan ka ng gala sa person mo. Wala akong nakitang love na kasi rito eh. Nikilig na, hindi ko na nararamdaman doon sa reading. Oo. So, feeling ko na fall out of love ka sa person mo. Oo, parang wala na. Napagod ka. Napagod kang mahalin siya, naubos ka. Kaya nangyari guys, bumabaliktad eh. Mas minamahal ka ng person mo kasi mas na-feel niyang mas mahal ka niya ngayon. Hindi kagaya dati. Okay? Na parang ang dali-dali para sa kanya ilagpo ka kasi hindi naman niya naramdaman before. So ngayon, mas mahal ka talaga niya ngayon kaysa noon. Okay? Tignan pa natin, meron tayong respect. Begin with me. Ayan, open pa rin guys yung person mo. Parang, ayusin natin to. Parang magmamakaawa siyang ayusin talaga tong relasyon na to. Kung ano man yung mga bagay na hindi maliwanag sa inyo, nakikita ko gusto niya ipaliwanag sa inyo. Okay? Medyo pabigat yung reading natin guys. Meron tayo, no challenge is too big for us to overcome. Okay? So yun, willing ka rin naman na i-work out to. Parang, yung nagiging dahilan is kung ano yung nag-uugnay sa inyong dalawa. Yun yung nakikita ko yan. Parang i-work out natin to kasi may nag-uugnay. May dahilan eh. May dahilan ka para i-work out to.
Pero kung ang dahilan mo lang is dahil mahal mo siya, hindi eh. Parang hindi ka ganun katanga para lang i-workout siya. May nag-uugnay, pwede mga anak, pwede mga property, o yun nga, sabi ko sa inyo guys, mahal na mahal ka ng parents. Ng pamilya ng person mo. Titignan pa natin. Okay. Tingnan natin ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong let me go. You deserve all the good things in this world and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So yun, nakikita ko parang siya talaga yung nag-let go sa inyo. Una pa lang, no? And siguro na nabigyan ng second chance. Naalala mo or wala, nag-exchange energy talaga kayo. Oo. Kumbaga yung pagkabaliw, siya na nakakaramdam nun. Yung baliw na baliw dito sa pag-ibig, siya na nakakaramdam nun. Okay? So, na-let go ka ng person mo. Siya yung unang umalis. Kaya siguro nag-aalala siya sa inyo. Kasi parang piling niya nabigla siya. No? Kasi siya yung unang umalis. Ano yung tingin sa'yo ng person mo ngayon? Paano ka tinirignan ni person mo ngayon? Meron tayong, it's simple really. How do I feel? I want you as forever. So, yun nga. Parang medyo ano siya, nagger, no? Masakit magsalita. Si person mo yung tipo ng tao na hindi nagpapatalo, lalo na sa debate. No? Parang may point ka naman sa kabilang banda, pero hindi mo maipaglaban yung sarili mo. Kasi parang yun na nga, guys. Laging siya lang yung dapat tama. Siya lang yung dapat masunod, no? Ganun yung pinapakita dyan. Okay? So, tignan natin. Ano yung gagawing hakbang ng person mo dito sa connection nyo? Ano yung gagawing hakbang ng person mo dito sa connection nyo? Ghosted. Ayan no, I'm sorry, I disappeared. I needed to get away and clear my head. So yun, ginost ka niya. Ginost ka ni person. Ayan no, yung bottom of the deck natin is, this isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. So ayan, babalik din naman daw siya agad. Feeling ko, hindi na niya pinahaba talaga yung pagtatalo niyo, no? Kumbaga, nandun kayo sa point na nagkakaroon na talaga ng matinding diskusyon na, tapos bigla siya, guys, naglaho. Okay, so ikaw parang na-trigger ka sa ginawa niya na, ba't bigla siya naglaho? Ba't hindi na siya nagparamdam? Bakit bigla akong blinak? Bakit ganito, ganyan? So, na hindi mo na ipaglaban yung sarili mo. Yun yung way niya para matalo ka at manalo siya. So, ginost ka ni person, pero sabi niya rito, guys, hindi pa naman daw ito yung ending, no? Parang, babalik din siya agad. Babalik din siya agad, pero siguro ngayon, gusto ka muna niyang hayaan. Oo. Ayan yung plano niya. Tignan natin yung outcome. Outcome sa sign ni person. Ano yung outcome? Meron tayong, you're my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Ayan. Yung outcome, guys, is ikaw yung favorite person niya. And yung bottom of the deck is need time to heal. Kailangan niya na talaga makapag-isip-isip. Piling ko grabe yung nangyari. Grabe yung diskusyon na nangyari sa inyo. Kagaya na sabi ko sa una pa lang na reading, nagkaroon ng ending, pero nag-aalala pa rin siya sa inyo. Okay. So, titignan natin guys yung zodiac sign. So, yun. Inaalala ka pa rin ng person mo. Iniisip-isip ka pa rin niya ngayon. Sobra-sobra yung pag-aalala niya. Tignan natin yung zodiac sign sa sign niya. Meron tayong
Sagittarius, Libra, Capricorn, and Pisces energy. Meron tayong Leo, Sagittarius, and Virgo energy, Scorpio. Meron tayong Gemini, Taurus, Pisces, and Capricorn energy. So, titignan natin guys, sa side mo naman. Ano yung mga nararamdaman mo kay person? Bukod sa naiirita ka ngayon. Okay? Nararamdaman mo sa person mo. Parang nawawalan ka ng gana eh. So, yun na nga guys, parang na-fall out of love ka dito. Pero tignan natin, nararamdaman mo. Father wounds. My father is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. So, jealous. Meron kang pinagseselosan talaga. I'm very jealous. I can barely stand it. So, ikaw may pagka-father figure. So, may mga LGBTQ plus na nanonood sa atin dito. And napakalakas ng masculine energy mo. Pag sinabi mo, papanindigan mo talaga yun. Hindi ka magdadalawang isip sa mga sinabi mo. Ngayon, hindi ka pa nagbibitaw ng mabigat na salita sa tao to, no? Wala pa kasi alam mo sarili mong hindi ka pa ready. Pero kaya mong panindigan talaga yung merong paninindigan ka, ganon kita nakikita. Ngayon sa relasyon nyo guys, ano nararamdaman mo? May paninindigan ka ngayon, may parang medyo mataas yung pride mo. Oo. Tignan natin ano yung outcome agad. Spirit guide. Ano po yung tingin ni person, tingin mo sa person mo, sorry. Ano yung tingin mo sa person mo? Feeling loss, ayun. Parang hindi ikaw yung nawalan, siya yung nawalan. I know, I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silence. So, yung tingin mo sa person mo ngayon is parang malaking kawalan ka sa kanya. Para tingin mo, siya yung nawalan, hindi ikaw. Ganon. Kasi ikaw ginawa mo naman yung best mo para mag-work itong relationship na to. Pero yun na nga, parang hindi siya talaga totally nag-work. Parang lahat na ginawa mo rito, pero ang bigat-bigat pa rin. So, yun. Okay? Okay. Tignan natin. Ano yung... Okay. Ayan. So, guys, hindi ko mapigilan yung ubo ko. Ayan. Umubo lang ako, no? So, tingnan natin ano naman ano naman yung magiging plano mo. Meron tayong It Simply Really. How do I feel? I want you as forever. Mahal mo siya, pero yun nga, mataas ang pride mo. Nakikipagpataasan ka rin ng pride sa kanya ngayon. Pero papaginipan mo siya. Telepathy kasi iniisip ka niya. Okay. Tignan natin yung outcome sa side mo. Meron tayong wild side. Sobrang napuno ka rito. There's a side to you I haven't seen and I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. So, yan. Actually, masaya ka to. Ito yung kasama mo si person mo. No? Parang sa kanya mo lang ilalabas yung kulit mo. Masaya ka, nag-e-enjoy ka naman. Basta kasama mo itong tao to. So, yung outcome, guys, marirealize mo rin kung ano yung mga bagay na napasaya ka naman niya. Oo, magiging realization mo. Naging masaya naman pala ako sa taong niya. Parang ganon. So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Libra, Pisces, Virgo, and Sagittarius. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Scorpio, Cancer. Meron tayong Aquarius and Libra energy. Aquarius, Gemini, Cancer, and Aries energy. Yan. Sa side mo, no? So, tignan natin sa napatungo itong relationship na to. Sa napatungo to. 3 cards in the near future. Naku, dami nagmamakaawa sa'yo. Daming nagmamakaawa sa'yo. Maayos lang to. Or maraming manunuyo sa'yo. Hindi na person mo. Grabe yung effort na gagawin dito, guys. Pero parang mas pinipili mong umalis. Alam mo yung parang umaalis ka, pero pinipilit ka niya na maayos to. Ganun eh.
Lagi may nag-walk out. Ganun yung nakikita kong energy dito. Oo. Titignan natin. Okay, tignan natin. Love message. Not the right time. I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. Ikaw yan. Diba? Busy ka sa mga responsibilidad mo yan. Tignan natin, meron tayong still listening. I listen to the music you've shared. With me, it helped me to connect with you. Although we are apart. So, yan. Magaling ka ba kumanta na? Kasi pinapakinggan niya daw yung mga favorite song mo. Ayan. It is true. I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. Pili niya nakikipag-date ka na sa iba. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.